Ipinasa nila yung napakahirap na bar exam. Dumaan sila sa pagiging judge ng lower court. At naging abogado sila ng more than 15 years bago po sila mapunta sa pagiging Supreme Court Justice. Tapos, mamaliitin ka lang na isang komedyante na nag-aral sa One Bull University. At eto na nga mga kababayan, Senate Majority may niluluto para siguruhing hindi magiging presidente si VP Sara Duterte. Para raw maiwasto ang ginawaan niyang pangimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. At eto pa, magkaibigang Lacson at Soto may LQ dahil magkaiba ang kanilang posisyon sa desisyon ng Supreme Court. Na balita na may hindi pinagkasunduan ng dalawang ito eh. So, ine-edges lang tayo nito. Ine-edges lang tayo. Samantala, isang government project itinayo sa private subdivision ng isang mambabatas. Tanong ng complainant, paanong nangyaring may construction ng public works project sa loob ng isang private village? Pag-uusapan po natin lahat ng yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Anyway, pasensya na mga kababayan dahil medyo bumibigay ang boses natin. Pero hindi tayo magpapapigil. Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at panawagan para matupad ang ating pinapangarap sa ating bansang minamahal, ang matibasay, masaya at maunlad na Pilipinas. Kaya, mga banateros, sabay-sabay tayo sumigaw para ang boses natin ay umalingaw-ngaw dahil pag maraming sumisigaw, mas malakas at kapag mas malakas, mas mabilis tayong maririnig ng kinauukulan. Kaya tara na mga kababayan, banatan natin ang mga tiwali, mga magnanakaw at lahat na nagpapahirap sa ating bayan. Yan. Lalaban tayo! Pero, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating FB page, at syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, mag-like sa ating mga video na ina-upload. May i-share natin para mapanood naman ang ibang video natin. Kaya ano pa na hinihintay mo? Share na! Mahiya naman tayo. At syempre, eto na, unang arangkada, Tito Soto, umaasa na magiging presidente siya. Ha? Oh. Pero eto, gumuho po ang pangarap niya nang magdeklara ang Korte Suprema na unconstitutional ang inihain na impeachment case laban kay VP Sara. Ha? Pero, ayaw talaga na sumuko. Kaya ngayon, nag-iingay at gumagawa ng paraan para maisakatuparan ang pangarap niya sa politika. Diba? Tandaan po natin, ha? Ito, si Tito Soto, ilang beses na ito na sinubukang sungkitin ang matataas na posisyon, presidente, vice-presidente, pero bigo siyang makuha at masungkit ito, lagi siyang natatalo. Di ba? Lagi po siyang natatalo. Kaya ngayon, na halos abot kamay na niya ang pagiging presidente, putya, naging bulilyaso pa, nabulilyaso pa dahil sa pagkakabasura ng impeachment laban kay VP Sara. Oh. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kahipokrito itong si Tito Soto. Okay? Ayan. Kung gaano siya kahipokrito, nakikita natin sa screen. Noong una, may statement pa siya. Ayan, ang sinabi niya, that's dated January 7, 2026. Ang sabi niya, nakakahiya daw sa mata ng mundo ang impeachment laban kay VP Sara at kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung titingnan mo at kung i-analyze mo, hindi po siya pabor sa impeachment na ito. Pero sa kabila ng statement niya, umaapaw ang kaligayahan sa puso niya dahil alam niya
na may impeach yung dalawa. Dahil konting hakbang na lang, magiging presidente na siya. Di ba? Oh. Tandaan po natin, kapag na-impeach si VP Sara, kapag na-impeach ang presidente, ang next in line, walang iba, kundi ang Senate President or ang Speaker of the House. Di ba? Sila ang next in line. Asang-asa na po siya. Ha? Tapos bigla maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema, aba, ayun, gumuho ang pangarap niya. Ha? At mula sa pagiging anti-impeachment, abay biglang nag-alboroto ngayon. Malungkot siya dahil hindi na may impeach si VP Sara. Basahin po natin yung latest statement niya regarding sa impeachment, pagkakabasura na impeachment ni VP Sara. Sabi niya, malungkot daw siya sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Sa madaling salita, hindi siya umaayon sa desisyon ng Korte Suprema. Diba? Akala ko ba ayaw mong ma-impeach ang presidente at ayaw mong ma-impeach ang vice presidente? Bakit biglang nalungkot ka nung binasura yung impeachment kay VP Sara? Bakit biglang nagbago ka? Alam mo bakit? Kasi naunlot ang pangarap niya na maging presidente siya. Excuse me. Pero, bilib ako sa kaipalan. Bilib ako sa kakyupalan ng tao na ito. Hindi po siya nawawala ng pag-asa. Gumagawa siya ng paraan. Oo. Ito. Panoorin natin ang paraan niya. Ayan lang. Yan. Pinalutang ni Senate President Tito Soto ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ay para maitamaan niya ang panghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso nang desisyon na nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, kakausapin niya ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema na nagpahirap umano sa proseso ng impeachment. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawa niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Di ba dapat, sa unang statement niya, hindi siya pabor sa impeachment, di ba? Pero bakit ngayon, bigla-bigla po na nag-aalboroto siya nang nabasura ang impeachment laban kay VP Sara? At ngayon, sumasayaw na po siya sa saliw ng tsa-tsa. Charter change na po ang usapan ngayon, mga kababayan. Makikipagsabuatan pa siya sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno, sabi ni Pierre Andin ang Kongreso. Sino ba si Soto para sabihin niya na mali ang desisyon ng pinakamataas na hukuman sa Pilipinas? Hindi nga siya abogado eh. At ang bulong-bulungan po, alingaw-ngaw, sa kisame ng Kongreso at Senado, meron daw silang bagong putahe na niluluto. Kasi nakakapagtaka eh. Nakakapagtaka. Ayaw niya, tapos ngayon gusto niya. Diba? Unang-una, hindi po trabaho ng Senado na magdesisyon kung unconstitutional or constitutional po ang isang bagay. Trabaho po yan, mandato po yan ng Korte Suprema. Hindi mo yan trabaho, Soto. At ngayon, parang umaagtong Diyos o hari, itong si Soto, na akala mo, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Di ba? Hindi kaya mayroong nagbasbas dito? Hindi kaya mayroong nagbasbas dito ng kanyang mga amo na ma-influential na mga tao, na mga politiko para maisalba ang mga sarili nila, maisalba ang isa't isa? Biluin mo siya ang nagsabi, mali daw ang ginawa ng Korte Suprema. Mali daw ang ginawa ng Korte Suprema. Pero iba po, iba po ang posisyon ng kanyang kaibigan na si Lacson dito. Ayan po, buha may LQ sila eh. Buha may LQ sila ngayon ng best friend niya.
Kasi, kung si Soto hindi tanggap ang desisyon ng Korte Suprema, si Lacson naman. Ang sabi, kailangan daw igalang ang desisyon. Pero duda ako dito. Oo. Duda ako dito sa magkaibigan na ito. Mukhang ini-etchos lang tayo ng mga unggoy na ito eh. Mukhang ini-etchos lang tayo kasi wala naman na balita na may hindi pinagkasunduan ng dalawang ito eh. So, ini-etchos lang tayo nito. Ini-etchos lang tayo. Ano sa tingin nyo? Ini-etchos tayo ng magkaibigan na yan. Kaya ang problema natin, itong si Soto, akala mo napakagaling. Eto, para sa kaalaman nyo lang, mga kababayan, ang isang Supreme Court Justice, napakatindi po ng pinagdaanan niyan. Dumaan sila sa matinding trials dyan sa law school habang nag-aaral sila. Ipinasa nila yung napakahirap na bar exam. Dumaan sila sa pagiging judge ng lower court. At naging abogado sila ng more than 15 years bago po sila mapunta sa pagiging Supreme Court Justice. Tapos, mamaliitin ka lang ng isang komedyante na nag-aral sa One Ball University. Di ba? Ganun po katindi ang belief ni Soto sa kanyang sarili. At ang problema kasi sa mga ganitong politiko na galing sa comedy show, ginagawang comedy bar ang Senado or anumang ahensya na kinabibilangan ito. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Kasi kapag tumakbo siya, kahit presidente, vice presidente, matatalo na naman siya eh. Kaya ngayon, gumagawa po siya ng paraan. Kung hindi man siya maging presidente, pipilitin po niya na maging prime minister sa pamamagitan ng pagpapalit ng konstitusyon. Yan na po tinatawag natin na charter change. Ito lang po ang tanging paraan na po pwede nilang gawin para pigilan ang isang Sara Duterte na maging presidente at mapunta sa Malacanang. Diba? Kailangan nilang pigilan dahil halos lahat sila na nakapwesto ngayon may ginawang kasalanan sa bayan, lalo-lalo na sa mga Duterte. Dahil nakita naman natin kung paano nila siraan si BP at yung dating presidente. Gumagawa sila ng paraan para matakasan ang kanilang mga kasalanan. Dahil kapag naging presidente, si VP Sara, lahat sila may kalalagyan. Sabi nga ni Mayor Basti Duterte, nakalista na ang mga pangalan nila pag dumating yung day of reckoning. Yung kanilang pangalan, nakalista na sa bato yan. Tandaan natin, gumagawa sila ng paraan para wala na mangyayari eleksyon sa 2028 sa pamamagitan ng pagbabago ng konstitusyon. Kasi, tandaan natin, wala pong malakas na kandidato. Walang malakas na kandidato ang administrasyon na po pwede nilang itapat kay BP Sara. Sino naman ibabangga nila kay BP Sara? Si Remulla, kapatid na Remulla, si Lacson, si Soto. Kakain ng alikabok yung mga yan. Ito tatandaan po natin, mga babayan. Iligay natin sa ating isipan na ang tunay na mga pangyarihan ay ang taong bayan. Hindi ang Senado, hindi ang Kongreso, hindi ang Supreme Court, kundi ang taong bayan. At higit sa lahat, dapat ang mga pangyarihan ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang ating tatandaan. Sige, pasok mo. Atty. Mark Tolentino. Sino mas mataas? Senado or Supreme Court? Kung sabihin ng Supreme Court, illegal yung ginagawa ng Senado, ibig ba sabihin na mas mataas ang Supreme Court sa Senado? Sino ang masusunod? Hindi. Ang ginagawa ng Supreme Court, hindi ibig sabihin na ang Supreme Court is supreme over the Senate or the Supreme Court is supreme over the President. Ang ginagawa ng Supreme Court ay they are just interpreting the Constitution. Ibig sabihin, ang Supreme, hindi Presidente, hindi Supreme Court, hindi Senado, ang Supreme is the Constitution of the Republic of the Philippines. Yun yung masusunod ka, Mark. Kasi ang Constitution, ang nag-approve dyan, ang nagpasa dyan, ang taong bayan through plebiscite. Madali. So, ibig sabihin, ang the sovereign power ng ating pag-gobyerno, the source of the sovereign power is not the President, is not the Vice President, not the Senate, not the Congress. Is the people of the Republic of the Philippines because the source of the sovereign power is the people of the Republic of the Philippines. Iyon. So, konstitusyon. At ang pangalawa, actually, taong bayan eh. Kasi, naipapasa ang mga batas na yan through
plebisito. So, taong bayan talaga ang mga pangyarihan, mga kababayan. So, pero ako, hindi ako papayag dyan. Oo. Kung ako, hindi ako papayag. Dahil ako si Soto. Dapat si Soto ang sinusunod natin. Siya po ang pinakamakapangyarihan. Siya po ang pinakamagaling. Ha? Siya ang pinakamagaling na komedyante. Punta na mo, Soto. Ang dami natawa sa'yo. Ang dami natatawa sa'yo ngayon, lalo na yung mga abogado. Sabiruin mo, ha? Ikaw, hindi ka naman abogado. Tapos, ini-small mo yung mga desisyon ng mga tunay na abogado. Eh, kawawang Soto, kinainan ng sistema. Ha? Iniisip nyo talaga na mas magaling pa siya kaysa sa Korte Suprema, sa Supreme Court Justices. Pero tama po yung sinabi ni Atty. Mark Tolentino. Lagi natin tatandaan na kapag ang konstitusyon ay hindi na po nasusunod, wala na po mangyayari sa ating bayan. Sinabi na po ni PRRD yan, pag binaliwala natin ang libro ng Pilipinas, walang magandang katungan. Ang kawawa dito, ang ordinaryong mamamayan. Tulad kayo, kita nyo, labo-labo na po eh. Kanya-kanya lang silang galaw. Kanya-kanya lang silang galaw. Kanya-kanya lang silang nakaw. Kasi yung pinuno magnanakaw. At bukod doon, mahinang nila lang. Obviously, hindi po nila alam kung ano po ang ginagawa nila sa gobyerno na pinamumunuan nila. Kaya nakikita nyo ngayon, nagkakaletsi-letsi na bansa natin. Lahat gusto maging Diyos. Lahat gusto maging ari. Lahat gusto maging presidente. Tandaan po natin, mga kababayan, Supreme Court is the final arbiter. Sila po ang may say kung tama ba itong hostisya na to, tama ba, nasusunod ba yung konstitusyon o hindi. Sila po ang magdidesisyon yan. Dahil pinag-aralan nila yan, sila po ang expert yan, hindi si Soto. Diba? Kailangan po natin na igalang ang kapangyarihan ng kataas-taasang hukuman. Kapag hindi po natin ginawa yan, kapag hindi po natin nirespeto ang obligasyon ng Korte Suprema, mawawala ng saysay ang konstitusyon. At doon na magkakandaletsi-letsi ng malala, magkakagulo, dahil wala ng batas na mananaig. Ang daming umaasta presidente. Ha? Yung mga gabinete, umaasta para presidente. Yung ibang politiko naman, nananahimik ngayon sa kabila nitong napakalawak na korupsyon. Samantalang ang daming malalaking problema sa bansa natin, pero tahimik sila. At itong si Soto naman, sa sobrang dami ng problema sa bansa, Korte Suprema pa ang inuuna. Korte Suprema talaga ang binabanatan niya. Imbis na panagutin niya yung mastermind sa pagdanakaw sa kaban ng bayan, binabanatan niya Korte Suprema. Diba? So halatang-halata yung mga galawan nila na may sariling interes, may sariling pangarap talaga sa politika. Yung iba, tahimik lang. Ha? Tulad ni Mark, tahimik lang. Oh. Pero yung iba talaga, gumagawa po sila ng gimmick para sa kung paano sila makakapitik. Kung paano sila magkakaroon. Merong malita ngayon na may itinatayong government facility, ay government project sa isang private subdivision. Gusto nyo malaman kung sino? Ha? Kasi, ang gulo na eh. Wala nang nananaig, wala na silang sinusunod na batas, kanya-kanya na silang galaw, kanya-kanya na silang birada. Di ba? Katulad dito. Oh, panoorin nyo at mamaya i-discuss natin. Oh. Inireklamo ngayon ng construction ng isang multipurpose building sa loob ng isang exclusive subdivision sa Imus, Cavite. Tanong ng complainant, bakit may TPWH project sa loob ng isang private village? Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ian Maghanol. 2010 nang magsimulang manirahan si Zaldi, hindi niya tunay na pangalan, sa isang exclusive subdivision sa barangay Bukandala 4, Imus, Cavite. Kwento ni Zaldi sa Bilyonaryo News Channel, pinili ng kanyang pamilya ang manirahan dito para sa kanilang seguridad at peace of mind. Sa tagal ng kanyang paninirahan dito, tila ipinagtataka raw niya ang biglang pagsulpot ng itinatayong multipurpose building malapit sa kanilang bahay. Ang construction nito ay patuloy na isinasagawa sa ilalim ng inisyatiba ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng kontratistang Omnicon Builders.
may budget itong nagkakahalaga ng 6.9 million pesos na siyang sinimulang itayo noong 2024. Bagay na formal na idinulog ni Zaldi sa LGU para sa karampatang aksyon. Ang tanong ng complainant, paanong nangyaring may construction ng public works project sa loob ng isang private village? Nagtataka lang din po ako kung bakit meron isang national project sa loob ng isang pribado pang subdivision na hindi pa na-turn over sa LGU at hindi pa rin nadodonate itong lugar ng subdivision na ito. Kontrolado po pa ito ng developer. So using a public fund, medyo napaisip ako na itanong at i-complain bakit ginagamit ang public fund sa isang pribadong subdivision. Pero imbis na maresolba ang problema, ilagpaan niya ang lokal na pamahalaan sa issue. Alinsunod sa Local Government Code, kailangan daw kasi ng koordinasyon ng LGU sa anumang national projects na ipatutupad sa loob ng nasasakupan ng lokal na pamahalaan. Paano kami niyan? Kaya sabi ko sa amin ng legal head, no, si Attorney Sihuko, na escalate lang na namin kung sa DSUD, no, Department of Human Settlement and then sa kung saan man, DPWH. Pero sila po, wala daw sila magagawa kasi national project daw po ito. So yun ang sagot sa amin. Kumonsulta rin ang Bilyonaryo News Channel sa ilang legal experts kaugnay sa issue. Ayon sa isang abogadong aming nilapitan, hindi umano dapat nagpapagawa ng isang proyekto ang DPWH sa loob ng isang private property dahil for public purposes daw ang isang DPWH project. Sinadya ng aming team ang inireklamong construction site. Ayon sa site architect, inisyatiba ni former Senator Cynthia Villar ang proyekto na siyang miyembro ng pamilya na nagmamayari ng nasabing subdivision. Pero matagal na silang kontraktor ng bilyar. Senator Cynthia. So ngayon, sumagot na ang Department of Human Settlements and Urban Development at DPWH Calabarzon sa inihaing formal complaint ni Zaldi. Pero hinihintay pa ng complainant ang magiging tugon ng dalawang ahensya sa issue. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Villar, maging ng Imus LGU ukol sa reklamo. Umaasa naman si Zaldi sa investigasyong ipatutupad kaugnay sa kanyang inihaing reklamo. Ayon. So obviously, mga kababayan, Villar. At yun ang narinig natin. Diba? At base po sa narinig natin, bawal po itong construction na ito sa loob ng private subdivision. No? Pero ako eto lang sa akin. Ako personally, kung ako nakatira dyan, walang problema sa akin eh. Wala. Kung ako nakatira sa subdivision na yan. Kasi matutuwa pa nga ako eh. Kasi magkakaroon ng isang multipurpose building sa isang komunidad, di ba? So matutuwa pa ako, kung ako lang. Pero, the fact po na may mga nagrereklamo, may problema po ito. Unang-una, kailangan sumunod tayo sa batas. At dati, may mausap-usapan na nga na nasasangkot itong mga bilyar, regarding dito sa mga kalsada pinapatayo ng DPWH, idinadaan daw sa kanilang mga properties, sa kanilang mga tinatayo na subdivision. Yun po ang mga kumakalat dati. Tapos ngayon, malalaman natin sa loob na mismo ng kanilang subdivision na pag-aari ang nagtatayo ng ganitong building. So, dapat masilip po ito. Masilip ng gobyerno, masilip ng kinaukulan. At doon sa panig naman ng mga bilyar, dapat ipaliwanag nila ito. Kailangan malaman ng taong bayan ang kasagutan sa inihaing reklamo ni Zaldi. O hindi po si Zaldi ko yan si Zaldi mo yan. So, kailangan ng kasagutan sa multi-purpose building na yan. Kailangan nyo sagutin yan. Or else, mag-iisip ang taong bayan na ginagamit nyo ang kaba ng bayan sa pagtatayo ng istruktura sa inyong pag-aari na negosyo na Camellia Homes na subdivision. Okay? Maghihintay kami ng inyong kasagutan. Mga bilyar, si Mark, tahimik lang. Okay. So, recap po tayo regarding sa impeachment o ruling ng Supreme Court. Pero, isa sa dapat nating pasalamatan, walang iba kundi si Senator Chis Escudero. Kasi, siya yung Senate President noong ipinasa po yan na i-archive, pagdesisyonan, na i-archive itong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, itong articles of impeachment. So, isa po siya sa mga dapat pasalamatan kung meron man ni Vice President Sara Duterte. Pero ang problema dito, kasi etong si Chis Escudero, parang naging hands-on siya bilang tatay or bilang pinuno ng Senado. Kumbaga,
hindi niya pinabayaan yung rule of law. Yung boses na nakarami, hindi niya pinababayaan. Hindi katulad nitong si Soto. Si Soto ngayon, diyan sa Senado, ay umaasta po siyang hari. Wala siyang pakialam sa mga kasama niyang senador. Kung makikita natin, ang pinag-iinitan ngayon, mga senador, sumuko na, kinasuhan nila si Senator Bong Revilla. Di ba? Nakakulong na ngayon si Senator Bong Revilla. Si Senator Chis Escudero, pinag-iinitan din nila. Kumbaga, umiikot na ngayon ang istorya sa Senado. At parang ang gusto na nilang ikulong mga senador. Si Senator Bato de la Rosa, di ba? At kung sino-sino pa ang senador. Pero dapat, pag ikaw ay Senate President, lahat ng nasasakupan mo, minority man yan o majority, dapat kinakampihan mo yan eh. Pero, sa nangyayari ngayon, yun din ang sinasabi ng ating mga kababayan eh. Asal ang nangyayari ngayon, parang nilalaglag niya yung mga kasama niya senador. Pinababayaan niya. Dahil doon sa pangarap niya na maging presidente. Maging presidente ng Pilipinas. Katulad niya na sinabi ko kanina. Sabi ko kanina, one step away na lang, magiging presidente na eh. Si Tito Soto. Pero dahil dito, sa desisyon ng Korte Suprema, naglaho yung pinapangarap niya. Napakasarap na siguro na pakiramdam niya, no? Nananaghoy na, di ba? Yung kanyang damdamin ay nag-aalab na sa kasiyahan dahil magiging presidente na siya. Kaso yung pangarap niya, pinutol ng Korte Suprema. At ngayon, gumagawa sila ng paraan. Magsasabuatan yan para, may mangyari at hindi manalo si BP Sara. Ayan. Meron na siya kakampi, si Remulla. Ang sabi ni Remulla, may problema tayo sa last decision ng Supreme Court. I don't totally agree with that. Hindi raw si Remulla umaayon sa desisyon ng Korte Suprema. Natural, di ka talaga aayon. Kasi natatakot ka rin na maging presidente si BP Sara. Pero wala kayong magagawa eh. Dahil taong bayan ang magdidesisyon. Hindi kayo mga hari. Ang pinakapangyarihan sa bansang ito ay ang mga Pilipino. Dahil kami ang naglalagay sa inyo dyan sa mga posisyon ninyo. Okay? Ngayon, kung mga hari ang tingin nyo sa sarili nyo, matatapos din yan. Lahat ng bagay dito sa mundo may hangganan. Pati ang inyong paghahari-harian. Dahil hindi sa lahat ng oras kaya nyong pagtakpan ang inyong mga kalokohan. Umaabot din sa sukdulan ang pasensya ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Kaya dapat, hanggat maaga pa, pumunta tayo dun sa tama. Ikulong natin yung mga timawa. Ikulong ninyo yung mga nagnakaw, yung may tunay na kasalanan. Hindi yung walang kasalanan, ituro lang. Yun ang pinapakulong nyo eh. Turo-turo lang ebidensya eh. Samantalang yung iba dyan, umamin na may ninakaw, bilyon-bilyon ng ninakaw, nagsoli ng ilang milyon, tapos ganun-ganun na lang, break even Kutsa, magnanakaw ako ng 3 bilyon, isusoli ko 100 million, tapos okay na ako, hindi pa pwede ganun. Hindi pa pwede yung ganun. Kasi dapat, kung may ninakaw ka, tabla-tabla tayo, isoli mo lahat ng ninakaw mo, yung bilyon. Hindi yung 100 million, hindi yung 500 million. Soli mo lahat. Pero sa kanila okay na eh. Okay na sa kanila eh. Naisoli yung ganyan-ganyan. Kasi, yan ay tinatawag na scapegoating lang. Smoke screen. Nasasabihin nila, putangin na. Sa dating administrasyon ba, may mga magnanakaw ba na nagsoli ng ganyan? Yung mga nagnakaw dati tinanggal, pinarusahan, pag nung napatunayan. Hindi dahil nagsoli sila ng pera, absuelto na sila, hindi ganun. Ginagawa nyo ng mga tanga mga Pilipino dyan. Kaya mga kababayan, malapit na naman ang eleksyon. Maging mapagbatsyag tayo. Dahil pipilitin nila, sa tingin-tingin natin, pipilitin nila na walang mangyaring eleksyon. Ito sinuportahan na ni Boying Remulla si Soto. Magkakakampihan mga yun eh. So, asahan natin na may mga gagawin yan. May mga lulutuin putahe yan na kahit kailan, hindi natin inisip na magagawa sa istorya ng politika sa Pilipinas. Tignan ko ano pinagagawa nila ngayon. Hindi sila sumusunod sa batas eh. So yan ang problema natin ngayon. Kaya dapat magsama-sama ang mga Pilipino. Nakikita naman natin kung paano nila pinaandar ang gobyerno eh. Dito, dapat makialam tayo.
Dahil lahat tayo dito apektado. Hindi ko sinabi na lumaban tayo sa gobyerno. Ilaban natin ang ating karapatan at sabihin natin sa kanila, tigilan nila ang pagnanakaw, tigilan nila ang pagluloko, tigilan nila ang pagmamaniobra sa mga Pilipino. Tigilan nila ang pagluloko sa mga Pilipino. Yun lang naman ang hinihiling natin eh. Di ba? Kapag hindi tayo niloloko, pag pinalakad nila na maayos ang gobyerno, di masaya ang mga Pilipino. Matahimik ang mundo, matahimik ang Pilipinas. Pero, sa nakikita natin ngayon, wala katahimikan. Wala katahimikan. Droga, nakabalik. Krimen, kaliwat kanan. Ano mangyayari sa atin yan? Patatakot na tayo? Araw-araw tayong takot? Hindi pa pwede yun. Dapat, bumoses ang mga Pilipino. Yun lang po. So dito sa video na to, magkita-kita po tayo muli. Dahil masakit na lalamunan ko. Okay? Pasensya na. And once again, this is Master Judes and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.